Normal na buhay na lang. Which is kahit na kilala tayo, sikat tayo, popular tayo, mas pinili ko na yung sa ganito lang ako nakatira. Yung hindi ganun kalakihan, sakto lang. Yung ganito lang. Baka sinasabi mo yan kasi ngayon ganyan ka lang ngayon. Hindi, Pero siguro hindi. Kasi kung talagang ako'y hindi bibigyan pa ng magbabago. pagkakataon. Hindi, kung ako'y hindi magbabago, kahit ganito buhay ko, sasagarin ko yung sarili ko. Sa bagay. So yo, what's up mga kamaster? Don Wamos nga pala at ngayong mga par, papasukin natin yan. Tingnan natin kung sino yung nasa loob. Pero sasabihin ko na sabihin ko na ba? Pupunta tayo dito, sila Awit. I-house tour natin siya dahil marami nagre-request sa akin dito na i-house tour ko kung talagang ano ba daw ba talaga si Awit. Ano ba nangyari? Saan siya nakatira? Ano ba yung tinitiran niya ngayon? Maganda pa ba yung bahay niya? Ganito, ganyan. So ngayon malalaman nyo na yung sagot. Kaya papasukin natin siya ngayon. Kaya tara, pasok na tayo. So ayan. Ito ang bahay ni Awit. So makikita nyo, ito yung ano niya, ayan, ayan, makalat pa yung ano niya. Harapan niya, yun yung bahay niya, parang may nagwalang ano rito eh. Parang may nagwala eh. Oh! Nakakalaksa no, gumagawa ng ano. Nagawa niyo dito? Ako yung naghahanap buhay, huwag ka munang manggulo dito. Ayos ini-stickeran nyo. Naistikiran namin yun. Buti na, meron na siyang shield, no? Siyempre kami, bago namin istikiran, nililinis muna namin yan. Kailangan niya naman talaga sanang linis. Medyo mabuti ka. Ganito siya pag nilalagay. Kaya isa nila. Nga, patry. Hindi, bago mo istikiran, kailangan ano? Ipupunasan mo muna siya. Ano yung quality niya. Oh, sige. Try. Pinupunasan nyo lang. Hawakan mo siya. Pag pupunasan mo, ganun no. Pag ganun yung punas mo lasa. Pasikip. Ganyan siya pagka nililinisan siya. Then pag okay na siya, sakto pala yung punta natin dito. Nag-aayos si Awit ng daming order eh. Galing mo yung sticker. Dati ginugupit namin eh. Lalagay mo na lang. Kahit saan Hindi lang siya basta lagay kasi yung spicy kailangan diretso. Tama naman yung lagay mo. Oh, nakagawa na ako, guys. Nakagawa na ako, di ba? Pero ano to? Hindi nyo to, pinakukuluan nyo to? Ito, pinakukuluan nyo to? Oh, malamang, syempre. Oh, dapat kailangan talaga i-sanitize. Kailangan pag magbebenta talaga tayo ng mga product na mga ano. Hindi mo siya pwedeng hindi sa-sanitize kasi yung mga chemical ng kailangan ang gagawin dito, di ba, karaniwan, yung iba kasi basta gawa lang sila ng gawa eh. Hindi nila sinasanitize eh. Ang unang gagawin niya, pag bumili ka ng ganitong basta bote, so pag bumili kayo ng ganito ng klase ng bottle, bago nyo siya lagyan, hugasan nyo muna, tapos pakuluan nyo. So after nyong pakuluan, amuyin nyo muna kung meron pa siyang amoy. Kapag wala nang amoy, tsaka nyo siya lagyan actually, ng yung iba lang hindi na ginagawa yun. Hindi na ginagawa. Pero kailangan. Kailangan, which is kailangan. Pero kasi yung ano naman kasi, yung karton, mangangamoy lang yung karton. Pero the rest dito sa bottle, wala naman. Hindi, pero kami, ang ginagawa kasi namin, bago kami mag-pack niyan, steam namin na lalagay namin sa tubig, iano muna namin, hugasan muna namin, tapos iisa-isay namin ganun. Tapos, saka namin siya ilalagay. Tapos after nun, ini-steam ulit yun. Halimbawa, eto, tulad nito, nilagyan mo na siya ng bagoong. Diba? Bago mo siya lagyan sa ano ng naman sticker. Yun? Sa leak test yun. Sa leak after test naman yun. nun, lagyan mo na siya, lagay mo na ulit siya sa ganun. Sa leak test naman yun. Pwedeng hindi mo gawin yun, pwedeng mong gawin yun. Kasi yung ganun naman, sa leak test naman yun. Pero mas magandang gawin mo pa rin para at least lahat ng mga ano, kasi pagkain yan eh, delikado kung sakali madumi yung ano. Simula nung nag-post ako sa'yo, gusto nilang malaman kung ano na ba talaga yung nasa loob ng bahay mo. Kung saan ka nakatira, kung ano. Kaya ngayon, i-house tour mo ko. I-house tour natin sila. Wala mo nang gamit dito eh. Kaya nga i-house tour natin sila para makita nila at makatulog na sila. Kung ano yung kung ano yung nasa loob ng bahay mo at kung anong klaseng itsura mayroong bahay mo. Sige, dito muna tayo. Okay. Nandito sa sa sala namin guys, sorry. Kasi wala kaming TV. Dati may TV kami, 100 inches. Wala na rin yun. Nabenta na rin. Gawa ng, syempre, dahil sa sugal, benta ko siya. So, ito na yung ano nila, guys. Ito na yung living area ba yung tawag dito? Ito yung living area. Yung ito, kung natatandaan nyo guys, ito yung sa dati kong bahay, itong sopa na to. Binigay ko kay mama dahil syempre wala akong pera, pambili. Hinihiram ko muna ulit kay mama. So actually wala kang specific na talagang sa'yo yung gamit na wala. Hindi. Ito, hiniram ko kay mama. Sabi ni mama, sige kunin mo dito. Tapos ito, hiningi ko dun sa
kaibigan ko, si Fernan. Parang gusto kasing malaman ng tao kung ano yung pinagkaiba ng buhay mo talaga noon at saka yung buhay mo ngayon. Malayo. Hindi sila makatulog eh. Sobrang layo. Kung ikukumpara mo si Awit sa Awit ngayon, wala na. Kumbaga sa akin kasi, mas pinili ko ngayon yung normal na buhay na lang. Which is kahit na kilala tayo, sikat tayo, popular tayo, mas pinili ko na yung sa ganito lang ako nakatira. Yung hindi ganun kalakihan, sakto lang. Yung ganito lang. Baka sinasabi mo yan kasi ngayon ganyan ka lang ngayon. Hindi, Pero siguro hindi. Kasi kung talagang ako'y hindi bibigyan pa ng magbabago. pagkakataon. Hindi, kung ako hindi magbabago, kahit ganito buhay ko, sasagarin ko yung sarili ko eh. Sa bagay. Hindi ako magaganyan. Pero siguro naman, hindi naman siguro kilala ka. Di ba? Kilala siya eh. Bilang isang Wala content kasi creator. wala kasing... So kilala siya ngayon, kaya kaya niyang gumawa ng paraan para talagang mag-grow. Ang inaasahang... At naniniwala ako doon na mag-grow ka. At yung ibang tao naniniwala din na mag-grow ka talaga. Ang inaasahan ko ngayon is yung mga ex-deal na, may sopa, ex-deal. Yun yung mga hinahanap ko ngayon. Ayun. Si Awit, gusto mo ba manawagan tayo sa mga ganon? Gusto mo manawagan tayo sa mga ganon? O yung kasi meron naman kami sponsor ng Baka pwede mo Sope. So ayun, nananawagan po ako kay Madam. So dito si Awit, gusto niya magkaroon ng Maliit lang kasi maliit yung dito Sopa. Kumbaga kasi ito, hindi siya suwak. Sa TV, gusto mo ba TV? Meron din. May sponsor. TV. Pupuntahan natin yan. Promise. Papasa ko sa iyo yung contact niya, tapos ikaw na magpunta ron. Sure ako, bibigyan ka nila. 100 inches to 60 inches, bibigyan ka nun. Susuportahan ka nun. So, meron ka ng anong tawag dito, sopa, meron ka ng magiging TV. Ito na yung pinakakainan nyo. Ito, dito lang kami. Pagtas kong kumain, tatanggalin yung pinagkainan, magpe-prepare na kami ng orders dito. Dito na kayo gumagawa ng dito. ng Yan, order. si Junel, lagi siyang ganyan. Dati ang ang rep nyo dati, Tudor. DTV pa, Tudor. Pero ngayon, okay pa rin naman yung nyo. Yung rep namin. Marami pa rin naman siyang laman. Dalhin mo na kami kung saan mo kami dadalhin. Dito na lang tayo. Wala naman, hindi mo malaki bike eh. Oo nga, pero gusto kasi nilang Pagpunta mo dito sa sala, kusina agad eh. Eto, kusina. Yan. CR. Ayun, pakita mo yung CR nyo. Pasensya na kayo, madumi yung CR. So ito yung CR nila dito. Tapos ito ano to? Hindi ko alam kung ano yung mga nilagay dyan. Ito, mga nakalagay. Mga gamit. Gamit. Mga gamit siya. Tapos ito, may kwarto dito. Madumi yan, kaila popong to eh. Gawaan siya. Ay, ano yun? Imbakan. Imbakan. Tapos ito yung tubigan nila. To, may mga display pa rin. Yayamanin pa rin. Yayamanin pa rin. Hindi naghirap. Mukhang yayamanin pa rin to eh. Ito, yan. Dati pag-aakit kayo, nakikita nyo umiilaw. Ngayon, kailangan mong flashlight. Dati, yung taas namin, ang haba ng hallway. Ngayon, pag akyat mo, kwarto agad. So, ito, CR. CR, madumi. Dito, kwarto nung kapatid ng asawa ko dito. Kay Jade, makalat. So, yung nyo, yung main nyo, yung ito yung kwarto namin. Kwarto. Yan yung kwarto namin. Dito. Yan. Bali, ito. Yan, ito yung kwarto namin. Ito sila. Dito pala si Antoinette eh. Kagabi pa nandito yun. Kagabi pa nandito ata natulog. Ito lang. Yung kama nila. Dati, kapag yung kwarto namin, sobrang laki. Hindi ka... Kaya yung gamit namin, hindi kinaya yung iba nasa baba. Ito ano naman to? Terrace ba? Terrace. Mas malaki pa yung terrace kaysa sa kwarto nyo. Dito, dito lalagyan ko pa kasi siya eh. Lalagyan ko pa siya ng upuan. Hindi ko pa masikaso gawa ng nakapokus ako sa bago ngayon. Kaya sabi ko pagka medyo nakakat at meron na, saka ako bibili ng mga kailangan ko. Kasi baba mo naman, linisin nyo naman yung ibaba. Hindi, kasi kakalipat lang namin eh. Saka kung magpo-production naman kami, nasa loob naman kami ng bahay. Wala naman kami sa labas. So at least alam nyo, magluluto kami ng bagoong dun sa kusina mismo. Okay. Konting luto, saka meron silang request. Gusto nilang makita na magluto ka talaga ng bagoong. Soon, makikita nila yon. Soon, makikita nyo yung makikita nila yon kasi ginagawa pa yung pwedeng yung tignan para yung ginagawang magiging production. So yung magiging production nyo, ginagawa ngayon. Tara, pwede natin makita para at least makita nila na. So yung likod siya. Kinakabitan na siya ng bubong. Ngayon, pag nakabitan niya siya ng bubong, parang ganun na siya yung kalalabasan niya. So ito yung ginagawa doon ng production nila. Ito kasi, namin to, itatiles namin to, tapos bububungan niya ng ganyan. Tapos, ito, tatiles yan.
So dito na yung magiging production. Kino-construct. Oo. Okay, kino-construct pala. Pinapagawa ko. Dito na siya yung magiging magiging production namin ng bagoong. Kuya, dahan-dahan, baka bumagsak kayo dyan. Mas Kapit pinaganda. na kayo dito sa baba. Mas pinaganda, mas papalinisin pa. So eto guys, makikita nyo to ngayon, sobrang kalat kasi nga inaayos pa. Ayos pa. Pero soon, siguro papakita sa inyo ni Awit yun. And kinoconstruct na yung mismong lutuan ng ng bagoong ni Awit. Order na kayo, nasa Shopee ba? Shopee saka TikTok. O nasa Shopee at saka nasa TikTok. Sige, ilalagay ko yung I-search, Shopee niya dito sa TikTok. sa comment section tsaka yung TikTok shop niya para maka-order kayo ng bagoong ni Awit. At upgraded na ang bagoong ni Awit dahil gawa ng dati malabnaw ngayon, medyo malapot-lapot na, di ba? So yun, Meron pa siyang gustong ipakita sa inyo. dati nakaganyan din ako eh. Dati naka-elite Elite siya. Grand, Ano mga sports car Super mo dati? Grandia Elite. Mga sports car mo dati? Corvette R8. Corvette R8. R8, Lamborghini. Tapos Mustang. Elite. Yun, Elite. Oo. Raptor. Pero ngayon, Yun. ipapakita niya yung sasakyan 5,000. na ginagamit niya ngayon. Ano lang to, hiram. Hindi totally akin Hiniram ko lang to. Kasi, syempre, Pero at least buti kahit pa paano, meron ka sasakyan. Kumpara mo naman sa wala kang magiging sasakyan, hindi, di ba? naawa lang Parang sa mas akin si mahirap. boss ng Abcars Kaya, eto siya. Si Boss Red. Boss Red. Ayan, shower out kay Boss Red. Napakabait ng tao na ayun lang ginagamit. So ito yung pinagagamit sa'yo ni Oo. ni May tambol sa loob yan. Boss Red. Hindi, may tambol sa loob. May tambol. Pag nandun ka sa loob, parang may nagda-drop and layer lagi. So ngayon, Pero okay ayan. lang. O ito yung sasakyan ni Awit ngayon, hiram Hindi, lang. hiram hindi akin, hiram ito lang. yung hiniram pala Wala ni talaga, Awit sin. na Pero binibenta ko yan. binibenta mo siya. Sa lahat ng mga binibenta mo sasakyan, Ito. meron kang komisyon. Meron, Nakakatulong komisyon. sa'yo. Halimbawa, mabenta ko. Meron akong 10 to 15,000 dyan. O yung at least malaking tulong yun sa sa negosyo mo. O kaya kung sakaling magpo-post si Awit sa Facebook niya ng mga sasakyan, kung matripan nyo, di malaking tulong kay Awit. Yan, sana guys, mabili nyo to. Binibenta ko nga pala yan ng Magkano to? 260. 260. Pwede pang may bawas pa yun hanggang 250. Yun. Oh, Kung may depende mas mapag-uusapan pa natin, pwede pa natin pag-usapan yun. So ayun, at least alam nyo na, nakita nyo na. Siguro naman makakatulog na kayo. Nakita nyo na yung bahay ni Awit, yung loob ng bahay Sobrang niya. liit lang ng bahay ko, guys. Yung lahat ng mga gamit niya, kung anong ari-arian na meron siya ngayon. At yung sasakyan niya, nakita nyo na din. So, isa sa sample talaga yan kapag ka talaga tinadhana sa'yo talaga yung yung Ganito kasi ganun yun ang mangyayari. Pagka hindi mo iningatan yung mga bagay na meron ka at di ka marunong mag-handle at natukso ka sa pera at minahal mo yung pera at ginawa mo ng Diyos yung pera, bigla ka nalang lalagapak. Kasi ako dati, ang ginawa ko dati, parang wala na akong pakialam sa paligid ko eh. Alam ko meron ako eh. Ngayon, ginawa ko, wala. Pero ang tanong, natuto ka na ba talaga Natuto sa buhay? na ako kasi kung di ka Kasi baka kung di ka sinasabi mo lang yan kasi wala ka ngayon. Hindi ko Sinasabi naman mo lang yan kasi nagtitiis ka nagbebenta ka ng bago Hindi. para lang magkaroon ka. Hindi. Baka mamaya pagdating ng araw, Hindi rin. di ba may mga ganong sistema, Kasi mga par, diba? confident ako sa mga sasabihin ko kasi Pagka bakit? kumita ka ng malaking pera, pag kumita ka ng malaking pera, halimbawa ngayon, sinasabi mo nga naghirap ka, tapos ngayon, bigla ka ulit yumaman. Baka mamaya mapunta ka na naman ulit sa mga bagay na hindi naman na dapat balikan. Halimbawa, punta ka na naman ng mga casino, tapos sugal mo ulit yung mga talo ka na naman, babalik ka na naman sa ganun. Hindi na. Hindi na. Kasi alam ko na Tinatak mo na talaga sa sarili alam mo mo. kasi hindi ko na para ulitin pa kasi yan nangyari sa akin eh. Kumbaga doon na ako nadapa eh. Bakit doon pa ba ako babalik ulit? Magkakaroon ako kahit sabi mo 2 milyon na lang. Hindi na ako para Malaki na rin yun, ha? Sobrang laki nun. Dati, di ko na-appreciate yung mga bagay na ganito. Sipin mo nagdi-deliver ako Malabon, Caloocan, Blooming Treat, Malate, O magkano naman Pasay. kinikita mo Sa isang deliver mo? box, 3,600. Dinadayo mo talaga? Dinadayo ko, 3,600 pupunta ako ng Malabon. Oh, di ba? Pero at least, Pupunta ako ng Caloocan, 3,600. at least makaubos ka man lang ng sobrang Kasi dami. kung makaubos ako ng 10 box, meron akong 36,000. O, di at least malaki pa rin, di ba? Kung 10 tao lang yon, tigi isang box sila in order nila. Alam mo, gawin mong inspirasyon. Gawin mong inspirasyon yung mga,
construction worker, gawin mong inspirasyon yung mga Jeepney yung mga driver, jeepney driver. tricycle Gawin mo driver. kasi bakit? Sila talagang pukpukan talaga sila eh. Yun nga. Pero hindi ganun yung kalaking sahod nila, pero sapat na sa kanila. Makakain lang talaga sila sa loob ng Yun naman. 3 araw. Talagang ako, kasi ganun na minsan ginagawa ko pag nakakita ako ng mga ganyan. Talagang sobrang saludo ko sa mga ganyan. Tricycle driver, yung mga jeepney driver, lahat ng mga ganyan, construction worker. Talagang sobrang hirap ng trabaho nila pero hindi ganun kalaki yung sahod nila. Kaya sana talaga isa sa panalangin talaga ng lahat yan na lahat ng mga nagtatrabaho ng mga ganun, mga construction worker, itaasan talaga lahat ng mga Yun na yung mga sabi sahod. ko. Dati, nung nagpapagawa ako ng bahay, naka-experience ako mismo nagpapasahod sa mga tao. Kahit ako mismo naliliitan sa sahod nila. Kaya ang ginagawa ko, ako mismo sa sarili ko nagtaas ng sahod nila. Kung marireview mo sa vlog ko dati yon, taasan nyo ang sahod ng construction worker dati pa lang. So ayun, maraming salamat kasi from Quezon City talagang nagpatuloy sa atin si Awit dito sa bahay nila para makita nila. Actually dapat talaga totally private na to pero pumayag siya sa akin na ipakita namin kasi nga pare dahil din sa mga Actually, taong hindi rin ako nagbablog ng house tour eh. Kasi ayokong ipakita yung kalagayan ko eh. Pero dahil ang daming nagtatanong sa'yo, ayan. Nagre-request. Ayan na. Pero at least alam nila, nakita nyo na kung anong dating buhay ni Awit tsaka yung buhay ni Awit ngayon, di ba? Meron ako ngayon, siguro, pang business na lang. Hindi na para sa sarili. Pero kung sa kumikita ka ng 36,000, isang araw? Hindi. Halimbawa, depende kasi yun eh. Halimbawa, sa order ko lang Sa ngayon. isang araw, magkano Sa order ko lang ngayon, katulad ngayon, may 2 box lang kami ng order. So magkano lang yung 7,000? 7.2. 7,2. Hindi na rin masama. 7.2. Okay na rin talaga kung tutusin. So ayun, tapusin ko na to. Maraming salamat kapatid. Putik, yan? Ito si Papa ko. Ayan, so pumunta rin dito si Papa. Ewan ko kung ang gagawin kay Awit, baka mangungutang siya kay Awit. Gungutang, wala kang pera. Magbebenta ng bagoong yan. Magbebenta pala siya ng bagoong din. Magbebenta rin pala siya ng bagoong. So ayun, dito ko na ito tatapusin. Nakita nyo naman na kung ano sitwasyon ni Awit ngayon. Hindi ko na para to pahabain tong sasabihin ko. So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, kung gusto nyo pagpatuloy yun sa YouTube natin, mag-subscribe na kayo kasi road to 1 million subscriber na tayo dito sa YouTube. Sasabihin lang ako last. Sige, sabihin mo na. Ingatan natin yung mga bagay na meron tayo. Lalo na kung kayo ay mapagmataas na, gampanan nyo sa sarili nyo yan at ingatan nyo sa sarili nyo yan. Dahil pag hindi nyo ginawa at hindi nyo iningatan yan, mawawala na lang yan ng parang bula. Ang tagal kong pinagpaguran pero ang bilis kinuha sa akin. Kaya kung ako sa inyo, kung hindi nyo matigilan ng sugal, gambling responsibly. So, yun lang para sa akin. Kung gusto nyo pa rin magsugal, bahala kayo. Tignan nyo na lang yung sitwasyon na nangyari sa akin. At least Kung may mga patuloy natutunan. pa rin kayo. At least may mga natutunan tayo kay Awit. May mga natutunan kayo kay Awit na hindi kailangan lahat ng pera kung saan dinadala. So, pagkaroon kayo ng malaking pera, dalhin natin sa negosyo o kaya itulong natin sa mga tao, yung mga nangangailangan. So, yun yung gawin natin. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo lahat. Peace out. Peace out, guys.